Kamusta? Ako nga pala si Michael Ivan C. Genova, a civil engineering student sa Holy Angel University. Magandang araw! Ako nga pala si Rosito Jambi Gambao, civil engineering student ng Holy Angel University. I'm Kian Ashley Garcia, a civil engineering student at Holy Angel University. Ako nga pala si Angelo Gabriel Dialipio, civil engineering student sa Holy Angel University. Hello mga ka-inhinyero, ako nga pala si Rajan L. Hinogin ng Holy Angel University. Tara! At ngayon naman, ating talakayin ang ating paksa na shear and moment diagram. Tara, samahan niyo ako. May mga uri kayo ng mga forces. Ano kaya ang mga ito? Tara, alamin natin kay Miguel. Oy, inhinyero Miguel. Oh, kamusta par? Magtatanong sana ako. Ano yun? Ano ba yung iba't ibang uri ng loads? Ng forces? Yun ba yung mga sinasabi mo sa BIM? Oo, par. Ay, meron tayong 3 common forces doon, which is yung tinatawag natin concentrated force. At pangalawa is yung distributed force. And yung pangalawa is concentrated moment. Ano bang pinagkaiba ng tatlong yun? Yung sa una, yung concentrated force, yun yung mga solong puwersa na nabibigay niya sa isang struktura. At yung distributed force naman, yun yung puwersa na nakahilata or na naka-spread out, parang yung sa isang kama, pag natutulog tayo, which is nakahiga tayo. At nabibigay yun ng puwersang distributed force. Sa concentrated moment naman, yun yung mga puwersang nagbibigay ng pag-ikot. Katulad ng mga sa tornilyo, pag pinotorch natin or inaano natin, iniikot natin. Yun yung mga explanation sa mga type of forces natin. Salamat, Engineer Miguel. Walang anuman, Marami pare akong ko. natutunan sa'yo. Kung may mga forces, ano kaya ang susuporta sa beams? Kung ano, may iba't ibang uri kaya ng suporta para sa beams. Tara, alamin natin. Oy, Engineer Miguel. Oh, naparito kayo. Kamusta? Oh, anong ganap? Napapaisip kasi kami. Oo na naman. Kung may mga forces, anong susuporta sa beams? Yung sinasabi mo ba, yun yung mga suporta na ginagamit natin sa mga beams? Oo. Meron tayong 3 suporta ginagamit doon. Which is yung una, pin support. And pangalawa, roller support. And yung pangatlo, ang pulley fix support. Eh ano naman yung pin support? Ang pin support, ito yung mga suporta na nagpe-prevent ng horizontal and vertical displacement. Pero nag-aalaw ng rotation. Ang roller support naman, ito naman yung nagpe-prevent ng vertical displacement pero nag-aalaw ng horizontal displacement and rotation. Ang fully fixed support naman, ito naman yung nagpe-prevent sa lahat, which is yung nagpe-prevent ng horizontal displacement, vertical displacement, and rotation. Wala tayong makikitang any rotation or mga horizontal and any displacement. Yun lang yun. Salamat. May natutunan ba kayo? Oo naman. Marami. Walang problema. Salamat, Engineer Miguel, ha? Walang problema. Ano ba to? Ba't hindi nag-zero? Parang mukhang problemado ka. Ano bang meron dyan? Nagre-review kasi ako para sa exam. Pero hindi nag-zero yung error method. Ganito yan parang panoorin mo na lang to. Hala! Ano nangyari sa kahoy? Ba't siya nag-bend ng ganon? Tara calculate natin ang shear and moment diagram by using area method. Nang malaman natin ba't nag-bend ng ganon ang kahoy. Tara! Ngayon, i-discuss ko kung paano kunin ang area method ng shear and moment diagram. So first step, kunin natin ng reaction both point, which is kay point A and point B. So, summation of
So, summation of moment A is equal to 0. And may forces tayo na 800 Newton, rotation of clockwise, papunta kay point A, na may distance multiplied by the distance of 1 meter. And plus 1,200 dahil meron tayong moment na 1,200 rotation of clockwise, and plus 600 Newton na may rotation ulit na clockwise papunta kay point A. Multiplied by the distance of 3 meters and minus the missing value natin na kay BY. Multiplied by the distance of 4 meters is equal to 0. And ang total ng BY natin is 950 Newton. So, dito naman kay point A, nag-summation of forces na lang tayo para mas mabilis. And dahil nakuha na natin ang reaction kay BY, pwede na tayo mag-summation of forces kay AY. Which is the summation of forces Y is equal to 0. And the missing is AY minus 800 dahil downward yung force, and same din kay 600 Newton, and plus 950 dahil upward na forces is equal to 0. And ang total na nakuha nating reactions kay AY is 400 Newton. So, after natin makuha yung mga reaction, dahil nakuha na natin ang mga reaction kay point A and point B, pwede na tayo mag-next step kay shear diagram. For shear diagram, magbe-base lang tayo sa mga forces. So, may forces tayo na upward na 450 Newton kay point A, and then i-distribute lang natin yan kay point 1. And after nun, dahil may force tayong pababa na 800 Newton, ang gagawin lang natin is 450 minus mo lang ng 800 Newton. And makakakuha tayo ng value na negative 350. So, after nun, dahil wala namang loads dito, i-distribute lang natin yung mga value na walang mga forces. Sa mga walang forces. So, i-distribute lang natin yung negative 350 kay point 2 and point 3. And kadating natin kay point 3, meron tayong force doon na 600 Newton downward. So, gagawin lang natin is negative 350 minus 600. And makukuha natin yung value na negative 950. And after nun, i-distribute lang natin siya kay point 4. After natin ma-distribute kay point 4, meron tayong forces na pataas kay point 4 na positive. So, negative 950, and yung forces natin na pataas na 950 Newton, pag plus mo lang yung dalawa, and makukuha natin value is 0. And after natin makuha yung shear diagram, pwede na tayo mag-next kay moment diagram. So, sa pagkuha ng moment diagram, kailangan lang natin gawin is kunin natin yung area ng bawat point. So, from point 0 to point 1, meron tayong area na 450. Meron tayong height na 450 and multiply by the distance. Sa pagkuha nga pala ng area is height, base times height. So, meron tayong height na 450 multiplied by the distance of 1 meter. So, meron tayong value na 450 kay area 1. Kay area 2 naman, same process lang din ang ginawa ko, which is yung base times height. And meron tayong height na negative 350 multiplied by the distance of 1 meter. So, meron tayong value 350 na area kay area 2. Area 3, same process lang din. Alas same sila ng area 2. And kay area 4 naman is same process lang din. And meron tayong negative 950. So, sa pagkuha ng moment, ganito lang sa moment diagram. Sa moment diagram, ang gagawin lang natin is magpo-point by point na tayo. Hindi na tayo nag-distribute dyan ng value.
So, from point 0 to point 1, meron tayong value na 450. And yung next, meron tayo sa area 2 na negative 350. Ang gagawin lang natin is 450 minus 350. And makakuha natin yung value na 100. Positive 100. And dahil meron dun sa beam natin, meron tayong moment na 1,200 doon. Rotation of clockwise. So, 100 plus mo lang siya ng 1,200. Kaya nakuha natin yung 1,300 na value. And next, kay area 3 na tayo. So, from 1,300, minus lang natin ng 350 for area 3. Kaya nakuha natin yung value na 950. And dahil may negative 950 tayo kay area 4, magsi-zero na siya sa moment. So, ang magiging final answer lang natin is eto. Yan lang ang final answer natin. Sana may natutunan kayo sa aming video. Salamat! Gabi. Binubugok. Kikiyang tangkin na.